worship you, Lord. We give you the highest praise. Hallelujah. Holy Spirit, come, Holy Spirit. Oh, Sikarana, yeah, yeah. Sikarababa, yeah, yeah, Bashande. Hallelujah. We worship you, Lord. We worship you, Jesus. Hallelujah. 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 Tunay nga po na di nagbabago ang pagmamahal sa atin ng Panginoon. Amen po ba? Magbago man ang lahat sa atin, pero mananatiling nandiyan po ang ating Panginoon para sa atin na nakaagapan at nagmamahal sa atin. Hallelujah. Lahat ay nagtiwala, lahat ng pinagdadaanan.
po, God, katulad ng aming inawit. Hindi nagbabago, Lord, ang iyong pag-ibig. Ni minsan, hindi ka nagkulang sa buhay namin, O God. Your faithfulness is new every morning, O Lord. Hallelujah, hallelujah, Jesus, O God. Come on, let's worship our living God right now. Utter praises, utter worship to the King of Kings and the Lord of Lords. Hallelujah, hallelujah, Jesus, O God. Oh, glory, glory, O Lord. Glory, Jesus, glory, O Lord. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Abba Father, O God, for your presence sa umagang ito, O God. Salamat po, O Lord. Holy Spirit, we welcome you in this place right now, O God. Hallelujah, hallelujah. Lord, salamat po, Panginoon, sa umagang ito. Tunay nga, O Lord, dinako mo ang pangyabak ng bawat isa sa amin sa lugaring ito upang sambahin ka sa Espiritu at katotohanan, O God. Hallelujah, hallelujah, Jesus, O God. And as we come into your throne, Abba Father, O God, we continue to humble ourselves before Thee, O Lord. Lord, create us a clean heart and renew the right spirit within us. Make us worthy, O Lord. Hallelujah, Jesus. Patawarin mo kami. Linisin sa lahat ng aming nagawang kasalanan, Panginoon. Lord, salamat po, Panginoon, sa dugong iyong binuhos, hallelujah, sa krus ng Kalbaryo upang kami maligtas. Salamat po, Panginoon, O God. Hallelujah, hallelujah, Jesus. At sa oras pong ito, O God, as one church, patuloy namin itinataas sa iyo, Panginoon, ang aming bansang Pilipinas. Lord, hallelujah, hallelujah. Salamat po, Panginoon. Hallelujah for the divine prosperity, lahat ng blessing na ipagkakaloon mo sa aming bansang Pilipinas, O God. Mula sa aming President Bongbong Marcos, O Lord, hanggang sa pinakamababang level ng barangay, Panginoon. Lord, continue to give them wisdom. Continue to give them knowledge, Panginoon. Hallelujah, mapamunuan nila ng tama, ng may banal na pagkatakot sa iyo, O God, ng aming bansang Pilipinas. Lord, salamat po, O God. At sa oras po ito, patuloy din namin tinata sa iyo ang bansang Israel, O God. Hallelujah, Jesus. Lord, we are interceding in behalf of the country Israel, Panginoon. Lord, patuloy nga, O God. Hallelujah. Tapusin mo na, Panginoon, ang gerang meron doon, Panginoon. Let your divine protection be upon your people, O God. Lahat na naaapektuhan, Panginoon. Hallelujah, ng gera, mga bata, babae, O God, lalaki, O Lord. Hallelujah, hallelujah. Iligtas mo sila, Panginoon, sa lahat ng kapahamakan, Panginoon. Salamat po, O God, truly, O Lord, ang bansang Israel, ito ang iyong pinanghako, O God. This is a promise na Abba Father, O God. Salamat po ngayon pa lamang, O God. We pray, O Lord, for the peace, O God. Hallelujah, sa bansang Israel, Panginoon. Salamat po, O God. Hallelujah. Ganon din, Panginoon, ang aming River of God Church Galleria. Bishop Chito Sanchez and Pastora Rachel. Lord, salamat po, Panginoon, sa mag-asawang itong patuloy mong ginagamit, O Lord, sa iyong ministry, O God. Bless the work of their hands, Abba Father, O God. Bless them, O Lord. Bless their feet wherever they go, Panginoon. The divine protection be upon them in Jesus' name, O God. And we pray for God, hallelujah, that you continue to bless their lives and their family, O God. Hallelujah, Jesus. At ganun din, Panginoon, ang ROG Marilao, O God, sa aming mahal na Pastora LB, O Lord. Lord, salamat po, Panginoon, sa kanyang buhay na patuloy mong ginagamit. Bigyan mo siya ng spiritual strength, emotional strength, physical strength, Panginoon, magampanan ng mga bagay na nais mong ipagawa sa kanya. And all the associate pastor, Pastor Fernan, Pastor Ed, Pastora Raquel, O God, all the leaders, all the workers, Abba Father, O God, tunay nga, O Lord, ang bawat isa sa amin, O God, may purpose ka kung bakit mo kami nilagay sa ministry ito, O God. Datnan mo ang bawat isang tapat na naglilingkod sa iyo hanggang sa muling mong pagbabalik, Panginoon. Hallelujah, Jesus. At sa oras mong ito, itinataas namin sa iyo ang iyong gawain sa lugarang ito, O God. Hallelujah. Patuloy nga, O Lord, sa buhay na aming pastora, LB, na gagamitin mo na maghahayag ng salita. Let that anointing be upon her in Jesus' name, O God. Ikaw ang maitaas at siya'y maibaba, Panginoon. At sa lahat, O Lord, na churches na ginaganap, Panginoon, the City of Suha, San Isidro, Abba Father, at mamaya sa aming Dreamworks, Abba Father, O God. Salamat po, O Lord, the victory only that cometh from you, Abba Father, O God.
at sa lahat, Panginoon, nanonood o Lord sa aming online service. Kung paano makikilos sa lugaring ito, Panginoon, ganun din, Lord, aabutin mo, O God, lahat ng nanonood ng aming online service, O Lord. Salamat po, Panginoon. Let full control everything, O God, and trust everything to your hands. The music ministry be upon them as they continue to lead the people in praise and worship, O God. Salamat po, O God, sa oras pong ito. Patuloy namin dinideclare that Jesus is Lord upon this place and upon our lives. Salamat po, Panginoon, sa iyong pinakamataas na papuring pagsamba sa pangalan na yung bugtong na anak ng si Jesus. Let's pray. Everybody says, Amen. Amen! Amen! Good morning po! Sabihin po natin ang ating mga kasabi ng good morning sister, good morning brother. Ang beauty natin today. Glory to God po, di ba? Napakabuti nga po ng ating Panginoon dahil hindi siya nagbabago at hindi siya nagkukulang. Amen po ba? So, tayo po ay patuloy na umawi at kung gusto niyo pong sumayaw, let's free tayo para sumayaw. Amen po ba?
pangay na puso'y kinalinga mo. Hayaan mong yakapin ka, ang pag-ibig awitan ka pasama. Wagas itataas mo ang puso, isipan at lakas.
Sa dilim ng gabi
kaibigan nito, Lord God. Bigyan mo pa po siya ng more wisdom, Lord God. Maraming salamat po, Lord God. In Jesus' name we pray. Sige po, tayo pinakaupo na po. A blessed Sunday, everyone. Pinagpalang araw ng linggo sa lahat. Amen. Sa lahat po na nasa online, a blessed Sunday po sa lahat po nasa ating online service ngayong umaga. Praise God. Napakabuti po ng Diyos. Amen po. Sa lahat ng panahon, sa lahat ng sitwasyon, ang Diyos ay mabuti. Pwede ba natin palakpakan ng Diyos? Praise God. Hallelujah. Announcement muna po tayo. Bago ang lahat, gusto ko magpasalamat sa Diyos. Papuri sa kanyang pangalan dahil tagumpay po ang ating water baptism kahapon. Amen! Pinapakan po natin sa Lord. Amen. Kung mga hindi nakahapon, meron pa po tayong schedule sa susunod. Amen po ba? So, pangalan po natin ang mga announcement natin. Praise the Lord. Meron po tayong daily gawain, online prayer and discipleship po tawag natin, 7 a.m., 7 p.m. po ng gabi. Pinagpala po ang mga nakaka-join na talaga po lumalago ang ating spiritual na buhay kapag tayo ay lagi kumakain ng salita ng Diyos. Amen po. Praise God. Meron po tayo midweek service every Wednesday. Online din po ito, 7 p.m. Ang Thursday naman po natin ay discipleship ng mga nasa music ministry. Amen po. At ang Friday po natin, discipleship naman po ng midweek service. Thursday, discipleship ng mga taga-music. Anong oras po? 7:30. Amen. Pag Friday, para sa youth, anong oras mga kabataan? 8 o'clock on Friday. Pag Saturday po, ang mga practice na po ang ginagawa dyan. At tayo may gawain naman sa Gumao, sa Tubo, every Saturday, 3 o'clock po ng hapon ang start. Sunday service natin dito, 10 a.m. Sa Green Forest, 4 o'clock. Sa Sitio Suba, 9:30 po dito na tayo. Amen? 10 o'clock ang gawain po tayo, nag-arrange pa tayo. Ngayon sa Sitio Suba, 10 din. Green Forest, 4 o'clock. At ang ating po parating na concert, malapit na po. October 31. Sama po natin sa prayer kasi lahat po ito ginagawa natin para makasunod sa Great Commission. Amen po? Kasi sabi ng Diyos, go and make disciples. Ginagawa po natin to para makaani tayo. Maraming tao po na kailangan ng Panginoon na nakapagligtas. Amen po ba? Yung po ibang announcement po, i-announce na lang natin sa mga susunod. Nakapahinga na po ba tayo? Sige nga po, sabihin po natin, ang Diyos ay mabuti. Diyos ay mabuti. Ang Diyos ay matapat. Amen. Tayo pong lahat ay tumayo. Para po sa mga nasa online, dalangin ko po na ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu ay maranasan po ng bawat isa kung paano namin mararanasan dito sa aming on-site. Amen po. Ang tema po natin ay pinamagandang value the presence of God. Amen? Pahalagahan ang presensya ng Diyos. Hallelujah. Ang ating pong verse o teksto nasa aklat ng Revelation, chapter 3, verses 20 to 21, hinano sa Life Application Study Bible. Basahin po natin ang verse 20. Look, I stand at the door and knock. If you hear my voice and open the door, I will come in and we will share a meal together as friends. Amen. Verse 21, those who are victorious will sit with me on my throne, just as I was victorious and sat with my Father on His throne. Sa Tagalog, tingnan mo, nakatayo ako at tumakatok sa pintuan. Kung diringgin man ang aking tinig at bubuksan ang pinto, papasok ako at kakain ako kasama niya. Ang magtatagumpay ay bibigyan ko ng karapatang umupo, nakatabi ko sa aking trono, tulad ko nagtagumpay at nakaupo ngayon, katabi ng aking Ama sa kanyang trono. Tayo po lahat ay tumikit at manalangin. Heavenly Father, our Father,
aming Ama sa langit, banal at makapangyarihan sa lahat. Marami pong salamat sa iyong mensaheng ipababa sa aming kalagitnaan. Sa pangalan ni Jesus at sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu, kami po'y nananampalataya, makapagbibigay lado at makapagbibigay lalim ito, O Diyos, sa aming buhay. Father God, magbukas ka ng maraming pintuan ng puso sa oras na ito, dahil alam po namin, kumakatok ka sa puso ng bawat isa. Nawa ang makapakinig ng mensahe mo ngayon, mag-open ang puso sa iyo at pahalagahan ang iyong presensya na ibababa mo po sa puso namin lahat. Salamat, O Diyos, sa banal na dugo ni Jesus na siyang naghugas at naglinis na aming kasalanan. Sa iyo po namin binabalik ang lahat ng papuri, ang lahat ng karangalan sa umaga nito. Holy Spirit, sa iyo po pinagkakatiwala ang iyong mensahe. Gamitin mo lamang ang aking labi at ang aming mga puso ay maging matabang lupa na lahat ng aming maririnig, i-keep namin ito sa puso namin. Mag-rema to, Panginoon, at ma-apply po namin sa aming pang-araw-araw na buhay at higit sa lahat, mamunga po ito, O Diyos. Ito po ang aming sabot na namin. In Jesus' name, Amen. Amen. Palakpakan po natin ang Diyos kay God. Ang ating pong scripture na binasa ay ito yung mensahe para sa church ng Laodicea. Sabi po, the Laodicean church was complacent and rich. They felt satisfied, but they didn't have Christ's presence among them. Kampante po ang mga taga-Laodicea. Mayayaman sila. Satisfied po sila sa kanilang buhay, pero ang presence ni Kristo, ating Panginoon Jesus, ay wala po sa kanila. Amen? Christ knocked at the door of their hearts. But they were so busy enjoying worldly pleasures that they didn't notice that He was trying to enter. They failed to value the presence of God. Kumakatok ang Diyos sa puso ng mga taga-church ng Laodicea, pero dahil busy sa mga worldly pleasures, sa mga masasarap, masasaya, nakasisiya, na nararanasan sa mundo, busy sa mga gawain makamundo, maaaring busy sa paghahanap buhay dahil sila daw ay mayayaman, or busy sa mga masasarap na bagay, kaya hindi nila namamalayan na gusto pumasok ng Diyos sa kanilang puso. Hindi nila nabigyan ng pahalaga ang presence ng Panginoon. Nabigo sila. They failed to value the presence of God. Nabigo silang pahalagahan ang presensya ng Diyos. Nabigo silang papasukin. Dahil kumakatok, hindi nila naririnig. Amen? Sa ating kapanahunan, maaaring ang iba sa atin, mga nanay, umaga pa lang, ang gusto na natin hawakan, labahin, maglilinis ng bahay, busy tayo sa paghahatid sa anak sa school, pag-prepare ng agahan, or pagpasok sa trabaho. Nagmamadali ang lahat ng tao. Pag pumunta tayo sa MRT, ang dami-daming tao. Di po ba? Lahat naghahabol. Naghahabol makarating na maaga sa office, kasi may bawas sa sweldo kapag late, or baka mabigyan ng letter pag laging late. Amen? Pag 3 beses na late na, alam ko may kasunod na po yun mula sa HR na kanya. So maaaring pag-isip pa lang natin, kumakatok na ang Diyos. Anak, gusto mong pumasok. Gusto ko maramdaman mo ang presensya ko bago mo harapin ang lahat ng gagawin mo sa araw na ito. The pleasures of this world, money, security, material possessions can be dangerous. Lahat po yan. Hindi po masama maging mayaman dahil ang mayayaman na mayroong puso ng paggamit sa gawain ng Panginoon ay sadyang nagagamit para sa expansion ng kingdom nila. Amen po. Hindi po masamang mangarap
nais ng mundo, na nais dito sa mundo, even mga material possessions, lahat ng magagandang gamit, kotse, lahat ng muebles, kasangkapan sa bahay, maganda pong meron yan. Pero lalo tigit sa lahat, yung pera po, yung salapi. Yan po ay minsan nagbibigay sa atin ng panganib. Panganib. Ang pera po, pag nakumpisang dumami, mas hinahangad na lalong dumami. Ano po? Ayaw nang mabawasan. Hindi nagpapahinga maghanap buhay dahil baka pag nagpahinga, mabawasan yung kikitain. Mapanganib po siya. Why? Because their temporary satisfaction makes us indifferent to God's offer of lasting satisfaction. Mapanganib siya kasi yung pang samantala na ino-offer ng mundo na satisfaction sa atin, nagiging kaiba, indifferent sa satisfaction na lasting satisfaction na ino-offer ng Diyos. Ang ino-offer po sa atin ng Diyos ay forever, eternal, pang walang hanggan. Amen? Ang dami po natin naririnig, nagkakaroon ng gera sa Israel. Isa po yan sa pinaka-sign and warning na pag nagkaroon na po ng gera sa bayang pinili ng Diyos, talagang pabalik na po ang Panginoon Jesus. Amen po ba? Kaya sabi ng salita ng Diyos, aanhin nating makamit ang kayamanan ng mundo kung ang ating kaluluwa o buhay natin ay mapapahama. Ang Panginoong Jesus babalik like a thief in the night para magnanakaw sa gabi na walang nakakaalam na lahat ng meron tayo, iniwanan po natin. Amen po ba? Even yung suot mong damit ngayon, pag dumating ang Panginoong Jesus, ang ating katawan magiging glorified body para ma-meet natin si God sa air, itong damit, maiiwan po natin. So wala po tayo madadala. Amen po ba? Kaya nakakalungkot, tayo nandito, nagpipilit, nagsisikap, nagpupunyagi, na maranasan natin ang presensya ng Diyos dahil yun po ang magbibigay gabay para tayo ay makarating sa buhay na walang hanggan. Amen po ba? Jesus knocks at the door of our hearts because He wants to have fellowship with us. Gusto ng Diyos magkaroon ako ng pakikipag-fellowship sa inyo, sa ating lahat, kaya kumakatok siya. He wants to save us. Gusto niya tayong iligtas. He is patient and persistent in trying to get through to us. Not breaking and entering, but knocking. Hindi niya binibreak yung pintuan ng ating puso. Hindi siya basta pumapasok sapagkat siya gentleman. Kung sino yung gustong magpapasok sa kanya, doon lang siya papasok. Amen po ba? Pero gusto niya pumasok sa buhay natin. Ang daming tao na sa kadiliman, naguguluhan, gustong pumasok ng Diyos sa puso nila, pero ayaw nilang magbukas ng pintuan. Amen po? Hindi nila pinapahalagahan yung presence ni God na gustong makatulong. Amen? Sabi po, very patient si God. Persistent. Nagtatry siya. Sobrang busy. Pero gano'n pa man, tumutulong talaga ang banal na Espiritu para tayo ay makausap. Tayo ay makadinig dahil gustong-gusto niya maka-fellowship tayo. Amen po? If we will open our hearts to Jesus and let Him in and value His presence, great hope for lasting fulfillment will be upon us. Nawa malaman ng lahat ng tao kung magbubukas lamang sila ng puso kay Jesus, ang ino-offer ng Panginoong Jesus ay lasting fulfillment na hindi kayang ibigay ng mundo nito. Marami pong taong lahat meron na. Hindi lang isang bahay, 2, 3, 4, 5. Merong farm, merong resort, merong pang vacation, may pang staycation, name it, and they have it. Amen?
diamonds, lahat meron sila. Amen? Mga pearls, mga alahas, lahat meron. Pero sa puso nila, meron pa rin silang nararamdaman na parang may kulang. Amen? Kasi sa puso po ng tao, na ang Diyos ang lumikha, merong parte ng puso ng tao na ang Diyos lang ang makapagsasatisfy. Amen? Tanungin po natin ang puso natin ngayon. Nandyan ba si Jesus? Pinapasok ba natin siya? Nararamdaman ba natin yung satisfaction ng buhay natin ngayon? Na kahit maraming wala, pero kaya natin magpuri, sumamba at mag-isalamat sa Diyos ng buong puso natin. Amen. Amen! Palakpakan po natin ang Diyos. Praise God! Lahat po na nasa online, damahin po natin ang puso natin ngayon. Welcome ba ang Panginoong Jesus na anytime gusto niya pumasok, makapapasok siya para kuskusin na tayo at punuin yung puso natin ng pag-ibig niya at presensya niya. Amen. Hallelujah. Sabi ko, in valuing the presence of God, ang una natin dapat maunawaan, you need to embrace and understand God's will in your life. Kailangan po natin yakapin, unawain, lakaran ng kalooban ng Diyos sa ating buhay dahil siya lamang ang hindi magpapabaya sa atin, siya lamang ang hindi magpapahamak sa atin, at siya lamang ang hindi mag-iiwan sa atin. Amen po? Amen. Barangay Captain Election po ngayon. Amen po ba? Doon nakatutok ang tao dahil maraming nangangako at marami din nagbibigay ng blessing. Hindi ko po tinatawaran ang kanilang pangako. Pero marami na po tayong karanasan, di po ba? Kahit sa kapwa-tao, kahit hindi barangay, mas madalas yung nangako, yun ang bumibigo sa atin. Amen po ba? Amen. Pero ang Diyos, pag binasa po natin ang lahat ng pangako niya sa Biblia, tinutupad po niya. Amen. Amen. Barangay election, kaya nakakalimutan at hindi nararamdaman may gera sa Israel. Na ang side noon, pabalik na si Jesus Christ. Hindi naman pwedeng walang barangay election, kailangan natin ganapin yun. Pero kitang-kita natin, di po ba? Na mas ang daming tao. Tama po ba? Doon natin nakikita sa bilang ng taong dumadalo na talagang nakikita mo buhos. Pero pag tinawag po sila at in-invite sa gawain ng Panginoon, wala po silang interest. Even us, nasa loob tayo ng church, wala tayong minsan ginagawa, kundi magbasa ng cellphone natin. Ang iniisip natin, yung mga gagawin natin mamaya, mamayang gabi, di po ba? Di po ba? Madalas ganun po tayo. Nasa loob na tayo ng gawain, pero yung presensya ng Diyos, binabaliwala kayo natin. Naunawaan ko ba natin? Naiyak po ako nung ginagawa ko. Kasi minsan, pinapasok mo na nga, binaliwala mo pa rin. Minsan, nasa loob ka na ng church. Time ng worship. Nandito ka sa church, bibigay ka ng oras. Pero wala lang. Parang wala lang. Nagpunta ka lang. Sabi nga ng isang pastor nag-post kanina, pumunta ka sa church, hindi para rumamba. Kanina umaga niya pinost. Pumunta ka sa church para sumamba, hindi para rumamba. Naunawaan po ba natin yun? Nandito tayo sa church para damahin ang presensya ng Diyos. Dahil pag nag-iisa tayo, nahihirapan siya makapasok, dahil marami tayo, sama-sama tayo nag-worship, nagpupuri sa Kanya, maaaring matangay tayo ng agos. Amen po ba? Pag nakikita mo yung katabi mo, sobrang nag-worship, di po ba ang nararamdaman mo, napapa-worship ka na rin? Amen? Sabi mo, sa bahay na lang po ako mag-church. Maya-maya, may kakatok, may kakausap, nagpupulapog yung presence ni Lord. Hindi tayo makapag-worship. Pero dito, nasa loob na tayo ng church, ibigay na po natin yung oras natin sa Diyos. Marami po tayo
natin kausap. Pwede naman mamaya na natin kausapin. Okay lang po ba naman? Marami tayong gustong gawin mamaya. Pero pwede bang sigat muna? Isipin po natin. Dahil nagpunta naman talaga tayo dito para sambahin siya. Kumalakpak po, hindi talagang para sa Diyos. Nasa online. Umattend ka ng online service para madama ang presence ni Lord. Tumuto ka na. Ibigay mo na yung oras mo para maramdaman mo na pumapasok ka na sa pintuan ng puso ng Diyos. Sabi po sa Aklat ng Awit, chapter 143, verse 10, Ikaw ang aking Diyos. Ako ay turuan na aking masunod ang iyong kalooban. Ang Espiritu mo'y maging tanglaw sa aking paglakad sa ligtas na daan. Siya ang ating Diyos, si Yahweh, ang Diyos ang natin lumikha sa atin. Turuan daw tayo na masunod natin ang kanyang kalooban. Kasi pag wala sa kalooban ng Diyos ang ating ginagawa, hindi ko mapapaayos ang ating buhay. Amen po? Kung nasa kalooban ng Diyos ang lahat ng ginagawa natin, sasamahan tayo ng Espiritu ng Diyos. Ang tanglaw ng salita ng Diyos at tanglaw ng presensya ng Diyos ang kasama natin sa paglakad natin para maging ligtas ng ating daan. Amen po ba? God wants to accompany you. Gusto kang samahan ng Diyos. Ako gusto rin akong samahan ng Diyos. God wants to lead us and instruct us kung ano ang gagawin natin. He wants to instruct you and what to do His will in your life. Let Him do whatever He wants in your life. Hayaan mo ang Diyos ang gumawa at kumilos sa buhay mo. Alam niyo kaya tayo nagkakaproblema. Father God in heaven. Ito po ang problema. Sa pangalan ni Jesus, inaangkin ko po, kikilos ka. Pagkatapos mo mag-pray, yung pagkilos ng Diyos, ikaw na ang kumilos. Ako pa po ba natin? Kailangan mo ng pera. Sabi mo, God, let your will be done. Ikaw ang aking pastol, hindi mo ko pagkukulangin. Pero after mo mag-pray, yung gagawin ng Diyos sa'yo, ikaw na ang gumawa. Ano pong halimbawa? Ginawa mo rin paraan mo. Hindi ka naghintay. Nagpadala ng biyaya ng Diyos. Sino po dito yung talagang walang-wala? Naranasan niya, pero ang Diyos nagpadala. Meron ba? Amen! Palakpakan natin ng Diyos! Pero sa akin, pag walang-wala, ang dami na agad nire-research. Saan mag-loan, saan manghihiram. Pero nag-pray siya. Nag-pray! Kaya lang, yung gagawin ng Diyos, siya ang gumawa. Naiintindihan po ba natin? Ang sabi diba ng mga salita natin narinig, do your best and God will do the rest. Amen? Paano magagawa ng Diyos yung gagawin niya sa atin kung ginagawa natin yung dapat niyang gawin? Nakukuha po ba natin? Kasi akala natin malakas tayo, magaling tayo, matalino tayo. Lahat yung ginagawa natin dahil alam natin, kaya natin. Pero nananalangin ka sa Diyos. Kaya lang hindi mo ginagawa yung parte mo. Mamaya kung malalaman natin, ang simple lang pala ng goal natin. Kung ipagkakatiwala natin sa Diyos ang lahat-lahat. Amen po? Gusto daw ng Diyos, turuan tayo. Gusto ng Diyos, magkaroon tayo ng intimacy sa Kanya. Amen po ba? Kasi kung ganito yan eh. Sabi ng Word of God, do not worry kung ano kakainin mo, dadamitin mo, iinumin mo, kasi alam niya na ano mo sa langit. Eh bakit nag-pray pa kami? Eh do not worry po nga. Hindi na kami mag-pray. Alam niyo kung anong gusto ng Diyos? Maging close tayo sa Kanya. Magkaroon tayo ng intimacy sa Kanya. Mag-develop yung intimate relationship natin sa Diyos. Amen po ba? Palakpakan po natin ang Panginoon. Di po ba yung kaibigan natin dito? Kaibigan na ba yung natanong
mo siya. Di ba kaya tayo naging close? Dahil lagi tayo magka-chat? Di ba kaya tayo naging close kahit ating gabi, tumatawag ka sa akin, nag-uusap tayo, kamadaling araw, nagkukwentuhan tayo, kaya very close tayo? Di ba kaya BFF tayo? Dahil close tayo, lagi tayo nag-uusap, napupuyat ako, kakakwento ko sa'yo ng buhay ko, kakashare ko sa'yo ng problema ko. Amen ba? Amen. Yan ang gusto ng Diyos! Palakpakan natin yung Panginoon! Gusto ng Diyos, magkaroon tayo ng intimacy! Yung close na close tayo sa Kanya! Yung pag wala kang bigas, sasabihin mo, God, wala po kami sasay bukas. Tumatulog ka na. Kasi yung kaibigan mo, gano'n, di ba? Sige, friend, bukas, titigas ko. Bakit pa yung kaibigan mo nagsabi, cool na cool ka? Di ba? Bukas yung kaibigan mo nakalimutan, hindi nakapag-gigas, pero kung ang Diyos ang pinaniwalaan mo, totoo yan, ibibigay niya sa'yo. Amen? Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Hindi natin binibigyan ng halaga yung presensya ng Diyos. Kaya hindi siya. Akala mo ba yung Gcash mo galing sa tao? Kaya nag-send sa Gcash mo yun, kinausap ng Diyos yun. Naniniwala mo ba kayo? Amen. Amen. Lahat ng tumutulong sa atin, pinagdadala yan ng Diyos sa atin. Amen? Amen. Hello? Nakikinig ba tayo? Amen. Yung presence ba ni Lord, pinapahalagaan natin? Amen. Makinig po tayo mabuti. Totoo lang po, minsan, nagsasalita na ang Diyos kahit sa church, di tayo nakikinig eh. Totoo, hindi. Totoo, hindi. Totoo yun. Totoo, di ba? Kasi iniisip ko, ano ba lulutuin ko mamaya? Di ba ba matatapos sa Kristanan? Luluto ka. Hindi pinapalagahan yung presence ni Lord. After service, pwede naman tayo magkwentuhan. Pero habang nagsasalita si Lord, nagsasalita ka rin sa katabi mo. Di ba nakakaiyak? Naiyak nga ako eh. Nung ginagawa ko ito, nakakaiyak naman talaga eh. Sa simbahan ka na, text ka mo ng text. Cellphone ka pa ng cellphone. Hindi mo binibitawan cellphone mo. Na-offend na yung preacher dito, kaka-cellphone mo kaya. Kung ako nga na-offend, hindi lalo ang Diyos. Ako ano ba? Usap ka ng usap sa katabi mo. Kung yung preacher na-offend, hindi lalo ang Diyos na-offend. Tama ko ba? Kaya lang napakabait kasi ng Diyos eh. Pero ang Diyos po makatarungan. Pag nagkasala tayo, talagang may parusa na. May consequence lahat ang ginagawa natin kasalanan. Kaya nga pinadala niya si Jesus Christ eh. Para tubusin tayo sa kaparusahan ng ating kasalanan. Amen po ba? Amen po? Sa bahay po, yung nanay ko, pag salita ng salita, hindi ka nakikinig. Nasasaktan, hindi. Nasasaktan! Ang Diyos, nasasaktan! Nag-grave ang Holy Spirit. Kasi hindi tayo seryoso. Hindi tayo seryoso. Napakabuti ng ating Diyos, hindi siya nagkukulang. Wala, nakatayo ka lang din. Parang wala namang mabuti ang Diyos sa'yo. Give our best. Kasi 2 oras lang naman to eh, di ba? Amen po? Amen. Hallelujah. Gusto ng Diyos, automatically, intentionally, lumapit tayo lagi sa Kanya. Lord, kalooban mo ba? Pumunta kami ngayon doon. Lord, kalooban mo ba mag-feeding kami noong Friday? Sabi niya, wag, anak. Ang daming may sakit. Yung mga bata, kakain ng lugaw, baka mahawa pa. Imbis na kapag-feeding, kumalat ang sakit. O stop mo ng feeding. Nakuha po ba natin yun? Tinatanong mo lagi ang Diyos kung ano ang kalooban niya para hindi mapahawa.
Lord, tama ba itong ginagawa ko? Nagpapagamit ako sa lugar na to? Nagpapagamit ako dito? Tama ko ba ito? Is this according to your will? Pakinggan po natin ang boses ng Diyos. Sa totoo, mahirap po lumakad bilang Kristiyano eh. Pero napakadali kung lagi kang nagtatanong sa Diyos. Amen! Amen! Palapakan po natin ang Diyos. Praise God. Ang pangalawa po, you need to communicate with God and listen to His voice. Kaya nga gusto ng intimacy, kailangan makipag-usap sa Diyos. Ang kulang po sa atin, hindi tayo nakikinig sa boses ng Diyos. Amen po ba? O makipagkwentuhan po kayo. Salita kayo ng salita. Salita kayo ng salita. Natutuwa po ba kayo pag kausap nyo, hindi sumasagot? Di ba sasabihin nyo sa sarili nyo, wala namang kwenta kausap to. Walang kwenta-kwenta, walang kabuhay-buhay. Kinakausap ko dahil kung lang nasabi, hindi pa sumagot. Pero ang Diyos gustong sumagot. Ang problema lang, pagkatapos mo magsalita, humingi sa Diyos, ang sabi mo, in Jesus' name, Amen. Hindi mo na pinakinggan, anak, may sasabihin ako eh. Anak, sasagot na ako sa hinihingi mo, sa tinatanong mo. Kung binavalue natin yung presence ni God, sa pakikipag-communicate natin sa Kanya, makinig tayo sa boses niya. Amen? Amen! Sabi sa Colossus chapter 4, verse 2, maging matyaga kayo sa pananalangin, laging handa at nagpapasalamat sa Diyos. Prayer is a way of communicating with God. Acknowledge Him by talking to Him. Acknowledge mo siya. Kasi pinapasok mo siya, nandiyan na siya, acknowledge mo. Do not ignore Him. Be aware of God's goodness and faithfulness in your life and have an attitude of thanksgiving. Huwag mo i-ignore yung love niya, yung yakap niya. Huwag mo i-ignore yung salita niya, pakinggan mo. Amen? Alam niyo, napakasarap yung ano sabi mo pinakausap. Yung sinasabi ko po kagabi, narinig ko sa isang preacher, yung spontaneous prayer. Intentionally, lagi ka nananalangin. Amen? Pusang loob. Mga bata na pumapasok sa school, sa umaga pa lang, maging ugali na natin. Spontaneously, lagi natin kakausapin ng Diyos. Lord, tulungan niyo po ako, aalis na po ako ng bahay, makasakay po ako agad. Amen? Tulungan niyo po ako, yung sasakyan ko, hindi po matatraffic, hindi po makakaroon ng abala sa kalsada. Amen? Papasok na po ako sa office, papasok na po ako sa school, samahan niyo po ako. Di po ba? Yung lahat ng gagawin, lahat ng sasabihin, kasama natin ang Diyos. Amen? Bakit ba tayo nababago, binabago araw-araw? Kasi lagi natin tinatawag ang pangalan ng Diyos. Amen po? Amen po ba? Tutugtog po ako mamaya. Tulungan niyo po ako. Na makasabay ng maayos, maging maganda ang pagtutugtugan. Alam niyo, gusto ng Diyos yun na para tayong bata na laging nakikipag-usap sa Kanya. Amen po? Ipuin niyo po yung tatawagan ko na pag nakausap ko siya, itouch ko po yung puso niya na maging okay yung proposal ko sa Kanya. Amen? Maglalaba po ako, tulungan niyo po ako, matapos ko po yung babae. Amen? Amen. Simple mensahe ito. Pero minsan din natin naisa sa pamumuhay. Amen po? Amen po ba? Amen. Napakasimple mensahe, pero di natin nasa sa pamuhay, kaya ang dami nating nagiging issues, natin nagiging problema. Sabi po, lagi tayo magpapasalamat. Pag-gising sa umaga, magpasalamat na dahil nagising tayong malakas. Amen? Don't neglect God's instruction. We need to slow down. Sabi mo sa katabi mo, slow down. Huwag magmadali. Yung pagyaman, ibibigay ng Diyos siya. Ibibigay niya yan. Hindi niya ibibigay sa iba yung para sa'yo. Amen? Para sa'yo yan. Hindi yan ibibigay sa iba. Slow down, anak. Kaso di mo napapakinggan yung tinig ng Diyos. Yung instruction niya. We need to slow down and allow the Holy Spirit to move and learn to listen His voice. Amen? Sino nakakapakinig ng
Holy Spirit? Wala. Amen. Naksan nyo, sino nakakapakinig ka ng boses ng Holy Spirit? Amen! Pakinggan natin kung ano yung gusto ng Holy Spirit gawin natin. Slow down sa mga desisyon natin. Amen po? John 10:27, ano po sabi? Nakikinig sa akin ang aking mga tupa, nakikilala ko sila, at sumusunod sila sa akin. Amen? Ang hindi naniniwala sa Panginoon, hindi kabilang sa kanyang mga tupa. Kasi hindi naniniwala, hindi nakikinig. Di ba ba? So hindi kabilang sa tupa. Kilala niya ang mga sumusunod sa kanya at nakikinig yun sa kanya. Amen? Kung tayo inaakin nating tupa tayo ng Diyos, naniniwala tayo sa Diyos, makikinig tayo sa boses ng Diyos. Amen? Hindi po ako nagsasalita ngayon. Hindi ang mga pastor na nakatalong dito ang nagsasalita sa atin. Kaya huwag tayong mamimili ng pastor na magsasalita. Dahil ang nagsasalita sa pulpito, ang banal na Espiritu. Because si Pastor Ray, hindi ko naman gano'n. Walang reason doon. So, sino ang taga-deliver ng Word of God? Yun ang taga-bigay ng mensahe ng sinasabi ng Diyos. Amen po. Kami mga pastor, pag di kami ready, hindi kami tatayo. Amen? Ay, pastor, kapag gumagawa ng di tama, sinabi ko kahapon dito sa mga worship team. Amen? Ang banal na Espiritu, alam kung anong kalagayan ng puso natin. Hindi natin siya malinin lang. Wala tayong naibibigay. Nakapangyarihan ng banal na Espiritu kung wala tayo doon. Kaya kung hindi tayo tama, ang puso natin sa Diyos, at alam natin meron tayong hindi ginagawang tama, nakikita ng Diyos, huwag na tayo tumayo, huwag na tayo magpagamit. Dahil walang marireceive yung mga taong nakikinig. Hindi ko sinasabing righteous o perfect ako. Pero pag ako hindi okay, hindi ako tatayo. Ako pa po ba natin? Kasi ang Holy Spirit hindi yan mag-flow. Marumi ang isip at marumi ang puso natin. Amen? Kaya nga nagpapalinis tayo. Amen po ba? Amen. Palakpakan po natin ng Diyos. Sabi sa aklat ng Hebreo, chapter 3, verse 15, ito nga sinasabi sa kasulatan, kapag narinig ngayon ang tinig ng Diyos, huwag ninyong patigasin ang inyong mga puso tulad noong kayo'y naghihimagsik sa Diyos. Maghimagsik sa Diyos. Dati tayo, hindi tayo believer. Tama? Hindi tayo sumusunod sa Diyos. Pero ngayon sumusunod na tayo eh. Ngayon narinig natin mensahe ng Diyos ngayon, sundin na natin. Amen po ba? Huwag natin patigasin yung puso natin. Huwag natin hayaan na mabalot ng galit ang ating puso. Amen? At tayo rin ang nagpapahirap sa ating sarili. Amen. Amen. Praise God. Yung puso natin, hayaan natin laging dalisay na handang sumunod sa Diyos. Kung anong sinasabi ng Diyos, sumunod tayo. Huwag tayo matigas ang ulo. Huwag matigas. Dahil pansamantala lang yan. Pag talagang hindi ka nagpadisiplina. Narinig niyo ba yung sinabi ng awit? Ikaw ay mabuti. Sa lahat ng panahon, niloloob ng Diyos. Yung message ng song kanina, hinahayaan ng Diyos na danasin natin sa lahat ng panahon kung ano yung mga pagsubok. Pero yung kabutihan ng Diyos nandiyan, nararamdaman natin. Eh, pati hintayin pa natin dumaan tayo sa ganung buhay. Sumunod na tayo na sumunod para yung ating buhay maging maayos. Amen po ba? Palakpakan po natin ng Diyos. Praise God. Hallelujah. Ito po maliwanag na maliwanag. Lahat po ng Kristiyano nagkakaroon ng heart problem. Heart problem. Kapag hindi po tayo nakakasunod, mayroong problema ang puso. People is experiencing more issues, more trials, many problems, kasi may problema sa puso. Dahil kung walang problema ang puso natin, ang sabi ng Biblia, paulit-ulit, magmahalan tayo. Magmahalan tayo. Amen ba? Ang ating pananampalataya, dagdagan natin ng kabutihang asal, kabaitan, pagmamalasakitan. Amen? So kung walang issue, problema ang puso, makakasunod tayo sa Diyos. Amen? May problema minsan ang puso, sa pamilya natin, sa asawa, sa anak. Ibigay na natin sa Diyos. Amen? Mga relatives
tahanan, na-stroke, na stroke, mga pastor sa GC, papapray, ang dami nagkakasakit. Marami talagang may sakit. Unang nagiging cause ng sakit, stress. Amen. Pag ang tao na stress na, pumapasok ng iba-ibang pangit sa isip, pangit sa puso. Hindi na-i-enjoy ang buhay. Amen. Ano gusto nyo? Milyong-milyong pera na ang buhay naman hindi maunawaan kung nasaan si tatay, nasaan si nanay, nasaan ang mga anak. Huwag ba natin? Wala kang ganun karaming pera. Kumakain kayo, nag-uusap kayo, nagsasama-sama kayo, nagtatawanan kayo, nai-enjoy niyo yung buhay. Amen ba? Amen. Hindi lang laging pera. Salapi, material na bagay ang dapat hinahangat ng tao. Pagmamahal ng Diyos ang dapat natin hangarin dahil yung pagmamahal ng Diyos nakapagbibigay daan para magmahal ng buhay. Amen. Tandaan po natin, laging may heart problem ang tao kaya nagkakaroon ng mga kalungkutan sa puso. Sino po nag-a-agree sa inyo? Amen. Amen! Pag may problema talaga ang puso, hindi tayo makasunod sa Diyos. Pag may problema ang puso, ang dami natin nakikita hindi maganda. Tama po ba? Pag may problema ang puso mo, yung anak mo, wala namang ginagawang masarap, pinanggigigilan mo. Tama po ba? Pag may problema ang puso, yung kapitbahay mo, napadaan namin, nakita ka lang nakita ko sa tapat mo, gigil ka. Kasi nga may problema ang puso. Amen? May narinig ka lang preaching na para sa'yo. Sinabi mo na agad, para sa akin yun. Pinaparinggan ako sa preaching. May problema kasi ang puso. Puso dapat laging dalisay, ipapadalisay sa Panginoon, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Palakpakan po natin ang Diyos. Pangatlo po, we need to obey and trust God. We need the Holy Spirit. We need to involve Him whatever we do. Dependency in the Holy Spirit is a must. Kailangan natin ang banal na Espiritu. Sa lahat ng ating gagawin, ang Holy Spirit po kailangan mag-guide sa atin. Yung pagdidepende natin sa banal na Espiritu is a must. Kailangan. Kasi siya yung pinaba. Nanalangin pa si Jesus Christ, di ba? Bago siya umakyat, sabi niya, bigyan tayo ng makakasama ng helper, ng comforter. Tapos pinabaliwala natin. Pinili pa ang templo yung katawan natin. Di po ba? Amen po ba? Nararamdaman niyo ba? Nandiyan siya? Amen. Amen? Dito sa puso natin, ginawang templo, ating mga katawan. Kailangan natin, kausapin siya, sanggunin siya. Don't ignore the presence of the Holy Spirit. Don't ignore prayers. Don't ignore the Word of God. Be careful to obey all the instructions we heard and read from God. Joshua chapter 1 verse 8. Very famous verse. Do not let this book of the law depart from your mouth. Meditate on it day and night so that you may be careful to do everything written in it. Then you will be prosperous and successful. Huwag daw kaligtaan basahin ang aklat na yun, dinidilihin mo yun araw at gabi upang matupad mo lahat ng nasusulat doon, sa gayon may ginawa ka at magtatagumpay. Hallelujah. Many people think that prosperity and success come from having power, influential, personal contacts, and too much desire to be on top. Akala lahat ng tao para magkaroon ka ng matagumpayan at kasaganaan sa buhay, dumikit ka sa mayaman, dumikit ka sa politician, sa mga powerful na tao. Pilitin mo hangarin maging itaas ka na sa taas ng buhay mo. Pilitin mo gawin ang lahat ng strategy, alam mo. Gawin mo araw ang gabi para magkaman ng marami. Yun ang isip ng maraming tao. Amen po ba? Yun ang kanilang ginagawa. Pero ano po sinasabi ng Joshua 1:8? But the strategy God taught to Joshua is to obey God's law and constantly read and study the book of instruction, which is God's Word. Amen po. Simple lang pala, no? Basahin lang pala to araw at gabi.
Hello! 7 a.m. to 7 p.m. We are reading the Word of God. Are we obeying it? I-obey natin para maging successful ang buhay ko natin. Meron tayong oras dapat, nagbabasa tayo ng salita ng Diyos. Pumili tayo ng oras na talagang tayo lang at ang Diyos. Hindi tayo makadalo sa mga gawain sinusulong ng church. Intentionally, voluntarily, dapat may oras tayo magbasa ng Word of God. Dahil dito ang susi ng kasaganaan at katagumpayan. Amen? Hindi sa galing at talino ng tao. Marami pong magagaling na tao. Kung wala ang Diyos at ang kabutihang asal, hindi po talaga nagtatagumpay. Amen po? Mahalaga po ang karakter. Sabi nga, kaysa sa spiritual gifts, higit na mahalaga ang karakter. Talino, nakukuha po yan sa matinding pag-aaral. Pero ang karakter po ang nagbibigay niyan, banal na Espiritu. 9 fruits of the Holy Spirit. Amen po ba? Amen? Hindi naaaral sa school. Kaya kahit anong laude ang mayroon po tayo, kung wala ang Diyos sa buhay natin, yung prosperity and success, nahihirapan po tayo dyan. Amen? Marami pong mangmang. Hindi tapos na kolehiyo. Hindi nga tapos ng high school. Pero bumabad sa salita ng Diyos, sinunod ang salita ng Diyos, nagtiwala sa Diyos, pinayaman ng Diyos. Kinilala ang yaman ay galing sa Diyos, nagbibigay para sa gawain ng Diyos. Amen? Alabitin niyo, alabitin. Ang tagumpay pala nasa pagsunod at pagtitiwala sa Diyos. Amen? Nasa online. Sundin natin ang salita ng Diyos. Pagtiwalaan natin ang lahat ng pangako ng Diyos. Amen? Obedience is the key to our success. Obedience demonstrates our faith and trust in God. Obedience is the sure and promised way for unlocking blessings for our lives. Ang susi sa tagumpay, sunod. Ang susi para mapakita ang pananampalataya ay nasa sunod. Hindi natin mapapakita na nananampalataya tayo kung hindi tayo sumusunod. Ang promise ng Diyos para ma-unlock. Kasi may mga blessing tayo, di po ba? Na-unlock. Hindi mabuksan. Kasi hindi sumusunod. Naintindihan po ba natin? Para ma-unlock yung blessing na yan, sumunod tayo kung anong pinagagawa ng Diyos sa atin. Amen? Sumusunod po tayo. Hindi tayo malaking church. Hindi tayo malaking church. Pero pinagagawa ng Diyos, Great Commission. Go and make disciple. Sa San Isidro, sa Bumao, sa Suha, sa Greenports. Hindi tayo malaki. Pero kung nandito lang tayo sa Golden Hills, tayo pa rin. Nakuha po ba natin? Kailangan sumunod sa Great Commission. Hindi tayo makakaani kung nandito lang tayo sa comfort zone natin. Mahirap ba? Mahirap kung wala ang Diyos, pero pag ang Diyos ang nagpagawa, pati financial na pangailangan, ang Diyos ang magbibigay. Amen? Sumunod tayo sa Diyos. Huwag tayo problema. Ang Diyos ang magbibigay ng gasolina, ng pagkain, lahat yan provided by God dahil siya ang may-ari ng langit at lupa. Amen? Yung pananalapi natin, paano natin hinahawakan? Nagbabalik ba tayo sa Diyos? O hinahayaan na lang natin? Dalhin natin kung saan natin gusto gawin. Nakalimutan na natin ang sinabi ng Malakay 3:10. Kailangan magbalik 90% sa'yo. Yung 10% ibalik mo. Kung hindi mo pa kaya, huwag mong susundin. Kailangan pag sinunod mo yun, yung kaya mo at may kalakas sa puso mo. Huwag nating baliwalain ang presensya ng Diyos. Pabalik na po si Jesus Christ. Yung mga taga-church ng Laodicea, mayaman man sila, contento man sila, wala ang presence ng God. Wala ang presence tayo pag nadatnan tayo dito ngayon ng Panginoong Jesus. Ang kasama sa rapture, yung talagang sumusunod, manatiling tapat hanggang wakas. Amen po? Sinasabi ko po sa inyo kasi pinasasabi ng Holy Spirit. Ako nga kinakausap din niya
Kasi para sa pamilya natin, sa mga anak natin, dapat ang pangako ng Diyos sa Acts 16:31. Hindi lang tayo ang maliligtas, pati ang ating pamilya. Pero kailangan ibahagi din natin sa kanila ang salita ng Diyos. Amen po ba? Amen. 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 May nasasaktan ba? Masakit. Pero, word of God eh. Ako po yung una niyang kinausap dito. Ako po talaga ang una niyang dinil dito. Kaya sinasabi ko lang sa iyo, ang pinasasabi ng Diyos. Hindi ko po alam kung kailan ako ililig magturo ng tithes and offering. Ayoko po magturo ng tithes and offering. Pero ang ating ika po, hindi ko siya ganun nakakasunod sa Diyos. Without the support ng nasa labas, we cannot stand as the church. Nagkukulang po tayo sa pagbabalik sa Diyos. Nagkukulang tayo. Aminin po natin. Aminin po natin. Amen po. Palapakan po natin ng Diyos. Sabi po ng conclusion, leave the door of your heart constantly open to God. And you won't need to worry about hearing His knock. Kung palagi bukas ang puso natin para sa Diyos, hindi tayo mag-worry kung kailan siya kakatok. Amen? Amen? God, laging open ang puso ko. Kato ka lang, papapasukin kita. Walang tuot kanino man, walang sama ng loob. Dalisay na dalisay, open lagi. Hindi makakapasok ang bad spirit kasi para lang sa puso Diyos ang malinis na puso. Letting Him in will give us victory. Amen? Let's value the presence of God for eternal reward. Revelation chapter 3 verse 21. Those who are victorious will sit with me on my throne just as I was victorious and sat with my Father on His throne. Gusto ba natin yun? Amen. Kung paano si Jesus nakaupo ngayon sa kanang trono ng Diyos Ama, dahil victorious siya, tayo uupo rin doon. Amen? Ang nagtatagumpay ay bibigyan ko ng karapatang umupo na katabi ko sa aking trono tulad ko na nagtagumpay at nakaupo ngayon katabi ng aking Ama sa kanyang trono. Napakasarap po noon yun ang maging kasabikan natin. Hindi na tayo lumaman dito sa lupa. Yung mangyari sa atin na nakaupo sa katabi ng Diyos Ama, we are so blessed. There is no power that can defeat God. And in Him, there is nothing that can defeat you. Walang makakadefeat sa Diyos. E pananampalataya tayo, anak tayo ng Diyos, di wala rin makakadefeat sa atin. Amen? You might experience hard times in your life, but those are temporary because God has won already. And you get to be with Him forever. Maraming trials, maraming pagsubok. May kapatid tayo nasa hospital, pero sasamahan siya ng Diyos, hindi siya pababayaan ng Diyos. At ilalabas siya ng Diyos. Amen. Amen? Palapakan po natin ang Diyos. Mga temporary trials na yan, pero pag forever ang puso mo nananatili sa Diyos, patutunayan ng Diyos na ikaw, ako, na nagbavalue ng presence ni Lord, magiging mananagumpay. Amen? Amen? Value the presence of God in your life. One day, when you are with Him forever, you won't have to experience hard things. You are more than conquerors through Christ Jesus. Pagkasama na natin siya, tapos na ang lahat ng laban natin sa mundo ito. Temporary lang po ito. Amen? Ano pong sabi sa Roma 8:37? Hindi! Sa lahat ng mga ito, tayo lalong higit pang nagtatagumpay sa pamagitan niya na nagmamahal sa atin. Sino nagmamahal sa atin? Si God! Sa pamamagitan niya, magiging mananagumpay tayo lahat. Uuwi ba tayo victorious? Amen. Uuwi ba tayo mananagumpay? Amen. Amen. Sige po, tumayo po tayo. Uwitan po natin ang Diyos tayo. Awitin na tagpuan. Pinagpala ang nakatagpot na kasumpong sa Panginoong Jesus. Pinagpala ang pusong laging bukas na papasukin ang presensya ng Diyos sa kanyang puso. Pinagpala ang puso na hindi hinahayaang patigasin ng kaaway. Amen? Pinagpala ang puso na pinupuno ng pag-ibig ng Diyos. Amen? Natagpuan na natin ang Panginoong Jesus. Natagpuan na natin ang ating Panginoon at kapagligtas. Ang kanyang presensya ay lagi nakahandang ibuho sa atin. Pahalagahan natin ang
ang banal na presensya ng Diyos. Pahalagahan po natin ang banal na presensya ng Diyos. Si Karabasya. Awitin po natin. Yung unang lyrics pa lamang po, mararamdaman na po natin na ang Diyos talaga ang kailangan natin sa buhay natin. Yes, Lord. Yes, Lord. Ang tinig mo ang aking halakas. Sa gitna ng bawat takot at paghihirap. Yes, Lord God. Sa kabila na sabihin natin sa Diyos na parang panalangin ang mga salita nito. Katapatan mo, O Diyos, sa aking daan. Yes, God. Sa puso at ang labi. Yes, Lord. Ay mananatili. Yes, God. Hallelujah. Walang magkatangalay mo ang ibig. Tatapuan ang iyong pag-ibig na dakila. Yes, Lord God. O Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kumilos po kayo sa puso ng Diyos. Jesus ako'y binabagsak po namin ang puso namin. Malaya ka po makapasok. Madalas ang puso ko'y sa'yo. Yes, God. Yes, narito po kami ng puso na akin namin sa'yo, Diyos. Yes, Lord, salamat. Ikaw ang aking kailangan. Yes, Father God. Yes, Lord Jesus. Amen. Yes, God. Amen. Hallelujah, Jesus. Sa puso at ang labi, ika'y mananatili. Yes, God. Ang magkalangalay mo, pag-ibig. Yes, Lord. Natapuan namin ang Diyos. Natapuan namin ang pag-ibig na dakila. Yes, Lord Jesus. Hallelujah. 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 Jesus ako'y aawit na walang makakapupuri. Yes, Lord. Puso ko'y hallelujah. Hallelujah. Presensya sa oras na ito. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Yes, dakilang Diyos. At sa kabuti mo po, Diyos. Hallelujah. 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 At po ang mga puso, ang mga inaalay namin sa buhay. Yes, Lord Jesus. Hallelujah. Yes, hallelujah, Jesus. Inaalay po natin sa iyo, Diyos. Ang aming mga puso sa oras na ito, Father God. Hallelujah, Jesus. Yes, Lord. Hallelujah, Jesus. Buksan po natin ang puso natin sa Diyos. Hayaan po natin palayang-palaya na makakilos ang banal na Espiritu sa ating mga buhay. Hallelujah. Yes, hallelujah. Hallelujah, Jesus. Let's open our hearts. Yes. Nagmamalaki sa presensya mo. Yes, At Lord. ako'y kailangan ng pag-ibig mo. Ang Father
raise our hands to God. Itaas natin ang ating mga kamay sa Diyos. Nasa online. Lahat po na nasa online, nakikisa sa gawain nito. Itaas po natin ang kamay natin sa Diyos. At sabihin po natin sa Diyos sa oras na ito, Father God, binubuksan ko palagi ang puso ko para sa iyo. Alam ko po, kumakanto pa, hindi po kita napagbubuksan kasi busy po ako sa maraming bagay. Father God, patawarin mo po ako. Patawarin mo po ang bawat isa sa amin kung hindi namin napapahalagahan ang presensya mo, O God, sa aming mga buhay. Salamat na natili kang maunawain, na natili kang mahabagin at maibigin sa amin, na hindi mo kami binibitawan, O Diyos, at lagi kang nakahanda na baguhin ang aming buhay. Pagpalain mo po kami, O Diyos, mula sa oras na ito, na lagi ka namin tatawagin, lagi ka namin kakausapin, at lagi namin papahalagahan. Iba-value po namin ang presensya mo, O Diyos, sa aming buhay. Salamat po sa iyong dakilang mensahe. Salamat po ng maraming. Kung po ngayon, O Diyos, mananawa sa amin. God, salamat po. Salamat po, Diyos, sa iyong pag-ibig. Salamat po. Natagpuan namin ang Panginoong Jesus. In Jesus' name, this is our prayer. Amen! Amen and amen. Ako na po tayo sa offering. Hallelujah. Sa ating pong offering ngayon, ating pong verse ay matatagpuan sa unang Timoteo, Kabanatang 6, mga talatang 17 hanggang 19. Basahin po. Ang mayayaman sa material na bagay ay utusan mong huwag magmataas at huwag umasa sa kayamanang lumilipas. Sa halip, umasa sila sa Diyos na masagana nagbibigay ng lahat ng mga bagay para sa ating kasiyahan. Utusan mo silang gumawa ng mabuti at magpakayaman sa mabuting gawa, maging bukas palad at matulungin sa kapwa. Sa gayon, makakapag-impok sila para sa mabuting pundasyon sa hinaharap at makakamtan nila ang tunay na buhay. Salamat po sa pagkakabasa ng salita. Kilala niyo po ba si John Rockefeller? Sino po nakakakilala kay John Rockefeller? John D. Rockefeller. Wala po. Siya po yung unang taong naging bilyonaryo. Siya po ay sa edad na 23, naging milyonaryo po siya. At lahat ng paraan, lahat ng ginagawa niya, patungo sa paano niya patataasin pa ang kanyang estado ng pagiging pinakamayaman sa mundo. Sa edad po na 50, 50 years old siya. Dahil sa kanyang mabuting pagsusumikap at pagninegosyo mahusay, naging kauna-unang po siyang bilyonaryo. Sa edad po yun na 50. Sana all, no? At my age, hindi po ako halos. Wala akong savings sa po na gano'n. Isang araw po, at the age of 53, so 50 po siya naging bilyonaryo, at the age of 53, nagkasakit po si John Rockefeller. Yung sakit po niya, halos buong himay-himay ng katawan niya, masakit. Nakalbo po siya in the process at sabi niya sa sarili niya, ako ang pinakamayaman sa mundo. Pero, hindi ko man lang ma-enjoy ang aking kayamanan. Ang aking kinakain sa araw-araw, biscuit at gatas. Hindi niya ma-digest po yung pagkain na masasarap kasi hindi kaya ng katawan niya.
Sabi ng kanyang assistant, hindi ito makatulog, hindi siya makagawa ng tulog, at hindi man lang siya itong makaniti. Pinakamayaman sa mundo, hindi man lang makaniti, no? At lahat masakit sa kanya. Sabi ng kanyang personal na manggagamot, 1 taon, baka mamatay na si John Rockefeller. So, dumaan ang mga araw, isang araw, nagkaroon siya ng panaginip. At sa kanyang panaginip, sabi niya, hindi masyadong maalala ng kanyang panaginip, pero sabi niya, kailangan niyang dalhin yung mga kayamanan niya sa langit pag siya ay namatay. Sabi niya, hindi ko madadala yung sa langit. Parang nananaginip siya na paano ko madadala yung kayamanan pinagtipunan ko dito sa lupa pag namatay ako. Parang niisip niya na pinaginipan. So, wala siyang choice, sabi niya, kundi iwanan lahat ng mga ito. Ang taong nagko-control ng business world, hindi na kayang kontrolin ang kanyang buhay. Hindi na kayang hawakan yung kayamanan niya, hindi na kayang, wala siyang makokontrol sa buhay niya pag siya ay namatay na. So, pinatawag niya ngayon yung mga accountant niya, pinatawag niya yung mga attorney niya, sa dami ng mga attorney niya, sa mga manager niya. Sabi niya dito sa mga manager niya, ipamahagi ninyo ang aking mga kayamanan sa mga mahihirap. Ituon nyo ang malaking bahagi sa research. At bigyan nyo yung mga taong nag-mission. Sabi ni Rockefeller. So, ganun nga ang ginawa. At sa pamamagitan ng perang itinapon niya, pinagkaloob niya sa mga research, ito po ang nagbigay ng chance na ma-discover po ang maraming bagay sa siyensa. Na-discover po ang penicillin, na-discover po ang maraming gamot sa malaria, na-discover din po ang gamot sa diphtheria at sa marami pang sakit. Ito rin bagay na ito ang sa palagay ko pinaka-dakila sa lahat ng nangyari dahil sa pagkakaloob ni John Rockefeller sa research ay yung sakit niya gumaling. Hindi, at the age of 53, hindi po siya namatay, kundi sa age na 98. Ang sabi po ni John Rockefeller, nung siya ay nagbigay, bumuti ang pakiramdam niya. Parang nagnauli yung mga masasakit na wala sa kanyang pangangatawan. So ito po ay isang totoong storya kung saan yung mayayaman po mo, hindi nila ito sandalin yung pera nila. Gusto lang nila ang magkakaroon. Pero yung natuto silang magbigay sa Diyos, mas naging pagpapala sa Kanya yung pagbibigay. Ganun din po sana tayo, na sa ating pong pagbibigay, makaranas po tayo ng blessing. Hindi lamang po para sa atin at sa ating pamilya, kundi para sa nakakaraming namin. Yung naging bunga po ng research dahil sa pera ni John Rockefeller, marami po natulungan. Marami pong gumaling at marami pong bumuti ang kalagayan. Amen. So yun po yung sinasabi sa ating word sa 1 Timothy 6:17-19. Ayun po ay nibuod na nalangin. Amang makapangyarihan, Diyos na dakila, Diyos na matapat, pagmahal mo muli. Salamat po sa pagkakataon nito, Lord, na meron po kaming chance na makapagkaloob sa iyo. Lord, we willingly give this tithes and offerings unto you. May be blessing at your side. May be a sweet aroma at your side. Dalangin po namin na kami, Lord, ay pagpalain mo sa aming pagbibigay. Makatulong po ito sa gawain ng River of God. Pagpalain mo rin ang taong mahawak ng mga kaloob na ito. I-multiply mo po ang mga
praises, glory, honor, thanksgiving. In the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Amen and amen. Salamat po. Pero na po tayo. I've heard 1,000 stories of what they think you're like, but I've heard tender whispers of love in the dead of night, and you tell me that you're pleased and that I'm never